niya sa panalangin. Naalala niyo yung nung binaptize siya, no? Tapos Antimano, nag-pray siya 40 days and 40 nights, no? Tapos marami kayong makikitang prayer sa kanyang ministry. Ang tawag natin doon, public ministry. O kaya, earthly ministry. Ang Panginoon kasi, bagamat tinaral natin na siya ipinanganak, pero bihira lang yung pinakita nung bata siya. Tapos pinakita na siya, 12 years old na. Sumunod na pinakita, 30. So, ang tawag natin doon, yun yung growing up years ng Panginoon sa katawan tao. Pero ang pinakamaraming pinakita sa Bible, nung nabinyagan na siya, hanggang sa ipinako siya sa krus. Yun ang pinakamahabang pinapaliwanag sa New Testament, no? Tawag natin doon earthly ministry. Yun yung mga nagsimulang mag-minister ang Panginoon nung nabaptize siya, nangaral, tapos natapos siya nung siya ay pinako sa krus at muling nabuhay. Makikita nyo hanggang sa krus nananalangin siya. Pero tsaka na natin aralin yon. Sa gabing ito, gusto ko lang makita natin yung tatlong bagay. Ano? May emphasize akong tatlong parang pattern na magandang maobserban sa Panginoon. Dito nga, itong unang binasa natin, ang una natin makikita, nananalangin siya ng maagang maaga pa. Early morning, parang madaling araw. Ulitin natin, no? Ang sabi ng verse 32, di ba? Sabi nga, biro mo, ano na yung araw, palubog na yung araw, pero ang dami pa rin daw dinala sa kanyang may sakit, mga inalian ng masamang espiritu. Tapos sa 33, all the city was gathered together at the door. Wala na, sikat na ang Panginoon. Yung iba nag-uusyoso, yung iba talagang may pangangailangan, yung iba gusto talaga makinig. Kumbaga, napaka-busy ng Panginoon, no? Now, sasabihin nyo, Panginoon na siya. Kung tutusin, hindi niya na kailangan manalangin, di ba? Hindi mo pwede sabing nauubusan siya ng power, pero tandaan nyo rin, ang Panginoon ay nagkatawang tao. So, sa kanyang katawang tao, may limitasyon din siya, no? Yung limitasyon na napapagod din, napupuyat, napipressure. Andiyan din yung pagka-Diyos niya pero hindi niya ginagamit. Kasi pag ginamit niya, hindi niya tayo mabigyan ng halimbawa, no? Kung paano yung harapin ang mga problema ng tao, no? So, nakalagay dito, verse 34, marami siyang pinagaling, no? Ng lahat ng sakit, pinalayas ng mga demon spirit, and suffered not the devils to speak because they knew him. Ibig sabihin ng suffered, nakipagbaka rin ng Panginoon. Hindi lang pinakitang direkta rito, pero siguro meron ding mga evil spirit na pumapalag, no? Kailangan niyang labanan ng gusto. So napagod siya. Verse 35, in the morning, biro mo yan pagod na siya ng gabi, pero bumangon pa siya ng maaga. Gano'ng kaaga yung pagbangon niya? Rising up a great while before day. Ibig sabihin ng great while, maagang maaga talaga yan. No? Siguro, baka alas 4, alas 3 ng madaling araw. Basta, malayo pa raw yung umaga, bumangon na siya. Asan yung mga kasama niya? Yung mga kasama niya, natutulog pa. Actually, di ba, isang beses inaral natin dito, ang Panginoon, pinili niya yung maging mahirap dito sa mundo. So, nung nagmi-minister siya, nakikitulog lang siya, kung tutusin. No? Kung saan siya abutan ng gabi, may mga disciple, dun siya makikitulog. So, pagka aralin natin yung inconvenience, magandang example ng Panginoong Jesucristo. Huwag tayong magkutis sibuyas na, napakahirap naman ng ang higaan ko, no? Masikip, o kaya, dinanas ng Panginoon. Actually, may nakalagay din na natulog siya sa bangka Tapos, nung may mga sumusunod na disciple sa kanya, sabi niya, mag-isip muna kayo kung gusto niyo sumunod sa akin. Tandaan niyo, ang anak ng tao o anak ng Diyos, ni wala siyang unan para matulugan. So, katulad din ito, bagamat siguro may bahay silang tinulugan, pero kailangan siyang bumangon ng maaga. Saan siya nagpunta? And departed into a solitary place and there prayed. Pero gusto ko muna emphasize yung time. Dapat pagka daw sa panalangin, meron tayong oras. Kaya nga napakaganda nito, papasalamat tayo kina Brother Darwin, na sila yung nag-initiate din na lagi nila ako nire-remind, Pastor, kailan yung prayer meeting natin, no? Kasi ako minsan, nag-aalalay din ako sa mga miyembro, no? Yung parang, dahil hindi tayo sanay, yung Sunday nga, parang ang hirap na. Pero pag naunawaan mo ng Panginoon, ikaw na yung mag-a-adjust naghahanap ka pa ng oras. More, parang, di ba, pagka pagka mag-nanood ka ng concert, ako hindi pa ako nakapanood ng talagang concert na no? Pero yung uso sa amin, Brother Darwin, ko sa inyo, yung
Yung pag piyesta may kantahan. Ay, Anong tawag doon? Amateur. Amateur Amateur singing singing contest. Yung mga contest. baryo-baryo lang yan. Tapos pagka huling gabi na ng piyesta o yung dispires ng piyesta, bukod dun sa final labanan na, meron ng mga artista na aarkilay. Kahit may mga hindi ganong sikat. Tapos pag kumanta yung mga yon, normally may mga ano yan eh. May ilang kanta lang ang kailangan nila, mga 3 lang siguro. Pero dahil tuwan-tuwa ka, nakakita ka ng artista na gano'n, sumisigaw ka, more. Minsan, kahit ayaw na nila, siyempre sila, makwenta sila, pero minsan kailangan nilang pagbigyan yung mga tao, no? More, gano'n, ano? O kaya pag may nag-perform, dapat tayo, gano'n din tayo sa Panginoon, ano? Yung, sana madagdagan pa yung oras ng pag-aaral namin. Sana may matutunan pa ako. So, ang una nating nakita rito, yung schedule of prayer. Kailangan may schedule tayo. So, at saka wag nyo gagawin sa prayer yung magpe-pray ako pag may time ako. Sisiguraduhin ni Satanas na hindi ka magkakaroon ng oras. Hindi ganoon ang strategy sa prayer. Sige, pagka medyo hindi ako inaantok, makakapag-pray ako. Pag nagising ako ng maaga, magpe-pray ako. Pagka wala akong ginagawa, hindi mangyayari yun. Ang prayer, kailangan i-consider natin na kung tutusin kasing halaga o mas mahalaga pa sa trabaho natin. Di ba yung trabaho natin, ayaw nga nating umabsent, ayaw nating malate. At saka kahit napagod ka na, kahit puyat ka na, hindi ka nakatulog, alam mo yung oras mo sa trabaho, papasukan mo talaga. Minsan nga, katulad dito, di ba, nag-yelo na, papasok ka pa rin. Kahit tinatamad ka na, no? Dapat ganun din tayo sa prayer. Meron tayo nakatakdang, at ito nga, isang disiplina to, itong Martes. Kahit nga kami bilang pastor, ano, kahit pastor na kami, kung wala tayong ganitong areglo, mahihirapan din kaming, pupunta ka na walang schedule. Maganda yung may schedule. So, ang Panginoon, para makapanalangin ka ng maayos, pinakita niya sa atin na magbigay tayo ng priority ng schedule. Ito, actually, yung Matthew 6:33, pwede mo i-apply sa prayer life eh. But seek ye first the kingdom of God. Now, normally, inisip natin dun, araw ng linggo, tama yon. Pagdating sa pagsamba, sa mga first day of the week. Pero pwede mo rin itama yung Matthew 6:33 dun sa first time of the day. First hour of the day. Sa unang oras, paggising mo, manalangin ka. Pero bakit lumayo ang Panginoon? Kasi gusto niya makapag-concentrate. Actually, later on, paaralin natin. No? Isa sa turo ng Panginoon, siguro, pwede natin buksan ngayon, no? Matthew chapter 6. Meron siyang turo about prayer eh. Sa Matthew chapter 6, parang idagdag ko lang to, no? Uy, okay na. Idadagdag ko lang to para lalo natin maunawaan yung kahalagaan ng place. Sabi niya sa Matthew 6, pag magpe-pray kayo, ang sabi niya, ano ba niya nilagay yun? Ayan, verse 6, Matthew 6:6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Matindi itong turo na to, no? Ako hindi ko makalimutan to. Yung tawag dito, privacy. Kapag ka magpe-pray ka, importante na ito kasi, kaya Marchie, pag bahay mo, at tina-assume niya anong bahay mo, may kwarto ka. So sabi niya, pagka magpe-pray ka, kabalik ka rin eh. Actually, inuna niya sa una, yung iba, sabi niya, nagpe-pray, pumupunta sa intersection, pinapakita sa mga tao na sila'y nananalangin. Yung mga Pariseo yun, binabanggit niya sa una. Pero kayo, sabi niya, dahil anak kayo ng Diyos, ang tamang prayer, pasok ka pa sa bahay mo. Hindi lang sa bahay mo, pasok ka pa sa kwarto mo. Bakit? Kasi, ang tawag doon, privacy. I-shield mong sarili mo sa distraction. Kasi pwede nga sa bahay kayo, may iba ka pang kasama sa bahay. May bata dyan, o kaya, ang daming pwedeng mangyari. May nanonood ng TV dyan. So, kung kwarto mo, sarili mong kwarto, at lalo na sarado, mas na, kumbaga, nawawala yung distraction kasi ang prayer, magko-concentrate ka sa Diyos. Sabi nga niya, ang Diyos na hindi mo nakikita, nakikita tayo. At tutugunin ka. Samantalang yung mga Pariseo, pinakikita sa mga tao, alam mo, sabi ng Panginoon, nagawa na nila yung habol nila, pero hindi na sila pakikinggan ng Diyos. Bakit? Ang purpose lang nila, magpakita ng tao eh. Magkakita na sila ng tao, pero hindi na sila pakikinggan ng Diyos. Kasi hindi naman yun ang intensyon nila talaga eh. So, tandaan nyo, no, sa prayer, may privacy. Now, bakit ang Panginoon ngayon? Lumabas siya. Sabi niya, pasok sa kwarto, di ba? Kasi hindi niya bahay yun.
Di ba pagka-bisita kayo, nakitulog kayo, normally nasa sala lang kayo. Siyempre yung may bahay siya yung nasa kwarto, no? So, since may mga kasama siya rito na baka malakas ang hilik ng iba, tutulog pa eh. O kaya, alam niyo naman ng Panginoon, pag inaral niyo yung buhay niya, met-maya, tinatanong siya eh. Met-maya, tinatanong siya. So, para makaiwas siya, pumunta siya sa labas. At hindi lang sa labas ng bahay. Siguro kung medyo may ilalim ng puno, yung hindi siya kagad makikita. Hindi siya kagad magagambala. Biro mo tinuturuan niya tayo, there is a proper schedule for prayer, yun nga, unang oras sa umaga. O kaya, now, hindi naman sinasabing palaging madaling araw. Meron din naman na katulad natin, talagang pagising natin, tumatakbo na tayo, kung kaya mo sa gabi. Pero ang problema sa gabi, pagod ka na, naantok ka na, at saka ang dami mo ng kargang problema sa maghapon, no? Unlike sa umaga, press tayo eh. Kahit marami tayong problema kahapon, normally pag nakapagpahinga ka, nare-relax ka na eh. So ano yan, so yun yung una nating nakita, maganda yung timing, ano? At least madaling araw siya nanalangin. He prayed in the morning. So ang tawag ko rito, time or schedule of prayer. Pangalawa, eto na, tuloy din natin. Ang pangalawa nating matututunan, hindi lang yung oras, kundi yung lugar. Sabi niya sa Mark, balikan natin si Mark. Mark chapter 1 verse 35. Kanina, in-emphasize ko lang yung oras. Pero ngayon, papansin natin. And in the morning, yun yung oras. Rising up a great while before day, yan pa rin yung oras, no? Pero may binanggit siya rito, he went out and departed into a solitary place. So, importante din yung lugar, ano? Now, sa atin, wala pa tayong church eh. Maganda kung meron tayong church building. Sa Pilipinas kasi may mga church building na. So, sarap mag-pray. Yung pagpunta mo rin talaga, ang isip mo kagad para kang radyo na nakatono na kagad, no? Kung marami kang istasyon, maraming ano. Tapos pagpasok mo simbahan, alam mong house of prayer yon. Pero sa ngayon, dahil wala tayong building, ito nga, meron tayong isang nagagamit na apartment, ito na yung place natin, no? Sama-sama. Pero ang tinutukoy pa rin dito, mag-isa siya. Mamaya, makita niya, mag-isa siya palagi, no? Ang ibig sabihin, may oras ka sa panalangin, meron ka ring lugar kung saan ka mananalangin. Mas maganda yung, ako, no? Isa sa suggestion ko sa inyo, hindi ko pa nagagawa yun, pero, meron tayo, no? Yung sa amin, nasa third floor kami ng church building, as nagpagawa pa ako ng maliit na parang fourth floor. Na maliit na, yung tapat lang ng hagdanan, no? So, parang secluded place siya. Pag gusto mo mag-pray, punta ka lang doon. Normally, kahit yung mga nasa bahay, hindi ka magagambala, no? Unless na may emergency o may bisita. So, maganda, kung kunwari, bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagtayo ng sariling bahay, dapat nagpapagawa rin tayo ng, ang tawag ng iba rin, prayer closet. Prayer closet, ano? Yung isang specific na, pwede nga, yung iba ginagamit nilang, maid's room, o kaya, guest room. No? Pwede yun. O kaya kung wala ka naman, pwedeng nasa garden. Ayan, ang bihira sa Pilipinas yung meron tayong compound eh. Pero kung may compound ka, ang ganda nun eh, no? Yung meron kang isang sulok dyan na nasa mga, kasi ang Panginoon, nagpipray din siya sa garden eh. Garden of Gethsemane. So, pero ang pinakita rito, meron siyang pinunta na solitary place. Ibig sabihin tahimik. No? Tahimik na lugar, hindi siya karaniwang pinupuntahan ng mga tao. So, alam ng Panginoon yung ano ng tao, meron tayong tenga, meron tayong mata, ano, na napakahirap niyang mapigilan na hindi ka ma-distract. So, kailangan tulungan din natin ang sarili natin na meron tayong isang lugar. Ngayon, halimbawa, may bahay na ganito, pwedeng, kahit kayo, share kayo dito, no? Pwedeng may time kayo na kayo lang mag-isa eh. Aaralin mo yon. Ano bang time yung wala masyado. Kaya kung nandito man, yung mga tulog pa sila, yan ang magandang oras na mananalangin, ano? So, dito, hindi tayo pwedeng lumabas kasi malamig eh. So, pwedeng sa bahay din. Pero, iano mo na lang yung oras. I-disiplina mo, i-manage mo na lang yung oras. Meron pang example dito. Ang tawag ko na rito, the place, yung tinatawag na the place of prayer, no? Pinakita rito, it is a secluded place. Okay, punta natin si Luke chapter 11. Luke chapter 11. Luke chapter 11 verse 1.
Alam niyo, ang sarap mag-aral sa Bible eh. Pagka meron kang gustong sundan na tema, ipipakita ng Panginoon talaga kung ano. Sabi sa 11 verse 1 ng Luke, and it came to pass that as he was praying, ano nakalagay dyan? In a certain place. Kanina, a solitary place. Gano'n, a certain. Ibig sabihin yan, talagang meron siyang, kung kunwari, ang Bethany, paborito niyang lugar. I'm sure meron siyang isang lugar doon na pinupuntahan. Pag nasa Jerusalem siya, doon sa Garden of Gethsemane, no? Napuntahan ko yung Garden of Gethsemane na yun. So, meron ding place, hindi lamang merong time ang panalangin, meron ding location, no? It is a secluded place. Sabi kanina, solitary place, ngayon a certain place, no? Na ginamit talaga. Now, isa pang papakita ko sa inyo. Pero bago natin iwanan yan, 11.1, anong ginawa niya dun sa certain place? When he sees, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as also John taught his disciples. Dati tinuro ko na rin sa inyo ito na ang mga disciple niya, hindi nagpaturo sa kanya kung paano mag-offering, paano kumanta, paano mag-preach, no? Paano magmahal. Walang ganong, ano yun, Lord, paano ba umibig? Although sa atin, mahalaga yan, no? Paano ba magtrabaho? Paano ba magpatawad, no? Okay, mahalaga rin yung pagpapatawad. Pero, isa lang ang nakita ko na ni-request ng mga disciple niya na turuan silang manalangin. Kasi nakita ng mga disciple na laging ginagawa yun ni Jesus. Tapos nakonekta rin nila na bakit si Jesus powerful? Bakit si Jesus relax kahit anong bigat ng problema? Parang kinonekta na nila na kasi lagi siyang nananalangin. So, since yun yung sekreto ng Panginoon, kailangan din nilang matutunan. Kumbaga sa luto, pag nasarapan ka sa pansit, sis, ano ba yung timpla nito? Ano ba yung ricado nito? Diba, interesado ka. Pag nakita mong maganda, masarap. Lagi nagtatanong kung ano yung sikreto ng ricado. So dito, nakita natin, no, meron siya kanina solitary place, ngayon certain place. Mas magugulat kayo rito. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Another place ng kanyang pinapanalanginan, no? Matthew 14. So Matthew chapter 14 verse 22. Matthew chapter 14 verse 22. Sabi niya, in a straight way, Jesus constrained his disciples to get into a ship. Ito yung isang sitwasyon na nakapagmilagro ang Panginoon, pinakain niya yung 5,000 katao, 5 tinapay lang. Okay? Tsaka na natin na-aralin yan, may prayer din yan, bago sila kumain dyan, bago siya gumawa ng himala dyan, nag-pray muna eh. Tapos pero ibang paksa yun. Pero ito yung, nung mapakain na 5,000 katao, sabi niya sa mga lagad niya, kahit na marami tayong naturuan dito, kailangan tayong tumawid sa kabilang ibayo. Meron kasing Lake of Gennesaret anong tawag ng Galilee, Lake of Galilee. Tatawid tayo sa kabila, no? Pero hindi siya sumama. Pinauna niya yung mga lagad niya, pinasakay niya sa bangka. Anong ginawa niya pagka dismiss niya sa crowd? Sabi niya, Jesus constrained his disciple to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitude away. Ito, gusto ko rin matrain dito yung dalawang kalalakihan natin, no? Pwede nyo rin gawin sa babae, dun sa natin, sa hotel, singit ko lang to, no? Kapag sa isang organization, dapat meron tayong, minsan ititrain ko kayo patungkol dun sa, nag-aaral kasi ako ng military science. Military science na, nung sa ROTC, meron pala yan, nung una kasi wala pa yung mga modernong paraan, uso nun squad, 7 katao. Kung napanood nyo yun, panahon namin, uso yun, combat, no? Mga Amerikano, laging kalaban nila, German, no? Ang isang squad, 7 katao. Yung 7 katao yan, may kanya-kanya silang posisyon pala, no? Merong leadman, merong leader, merong radioman, merong medic, meron kami tinatawag na tailman. Yung pang dulo, ang tawag namin doon, tawag na may military doon, parang buntot. Ang trabaho noon, kunwari, may nahabol kayo, no? Tapos nagpahinga kayo sa isang bundok. Pagka sasabihin ng leader, lilipat tayo, tuloy yung natin sa kabilang bundok. Yung isa laging nasa dulo. Ang ginagawa niya, kung ano yung pinag-campingan nila, kunwari, nagluto sila diyan, kailangan niyang tabunan yon para hindi mahalata ng mga kalaban na mayroong nag-camping doon ng isang gabi. Kung may humahabol sa inyo, hindi nila mahalata nandun kayo. Parang siya yung
parang siya yung janitor, siya yung lilinisin niya lahat ng traces na merong nag-bivouac doon. Tapos minsan naglalagay din siya ng patibong. Para kung may humahabol, minsan may mga bomba siya tinatanim dyan. Yan ang trabaho niya, taga-walis. So, kaya ko nabanggit to, konektado to yun. Sa church, yun din yung, actually minsan sinasabi ko na rin sa inyo, although ngayon ginagawa ko muna yun. Ako yung normally pinakahuli, no? Pero kapag lumalaki na yung gaway, minsan may kailangan kang kausapin, okay, may kinakaunsilan, no? Dapat doon sa atin, merong talagang naka-assign doon. Ng trabaho niya, see to it na patay yung mga ilaw, baka may naiwang gamit, yung mga ganun ba? Tapos yung CR, ako ang ginagawa ko, ako yung nagbubukas doon sa CR dahil kami yung una. Kasi ano yun, wala pang ilaw yon. So kung ikaw, pero dapat, pag umalis tayo, sarado. Now, sasabihin nyo, hindi, nagbabayad tayo. Sila na. Actually, gagawin talaga ng hotel yun, pero magandang testimony sa atin yun. Pag nakita nila na hindi tayo, kunwari yung heater, ano? Anong ginawa ng Panginoon? Kaya ako paalala yun. Tingnan nyo. Sabi ng verse 22, while He sent the multitude away. Siya ang Panginoon, pero siya yung nag-acto bilang buntot. Kasi may mahalaga silang mission sa kabila eh. Mauna na kayo. 5,000 tong katao na to eh. Hindi niya sinabing, hintayin niyo muna makauwi lahat yung 5 bago kayo. Hindi, nagmamadali sila. Kailangan may maturuan ulit. So siya na yung nag-actong tailman. Siya yung nag-dismiss sa crowd. Yung 5,000, minsan may mga makukulit pa dyan. Panginoon, kailan kayo ulit magtuturo? Panginoon, pwede ba akong maraming consultation? No? Pero, tutuloy tayo sa 23. And when He had sent the multitude away, yun ang trabaho niya eh. Sent the multitude away. Ito pa, no? Alala ko rin sa inyo kapatid, total, halos mga kasama tayo sa church. Ako rin ay see to it na kung pwede, ako yung huling magta-taxi doon. Alam niyo kung bakit? Lalo na pag may bisita. Kasi malay niyo yung bisita, hindi siya marunong palang mag-order ng taxi. No? O kaya, minsan nahihiya lang sila. Wala pala silang na-prepare na pera. No? So, kailangan see to it, lalo na yung mga bisita na nakaalis na. Ganitong ginawa ng Panginoon, sabi ng 23, and when He sent the multitude away, see to it anong ginawa niya? He went up into a mountain. Makita sa bundok. Now, di ba ang plain, tapos dagat. Di ba, yun dapat ang niya, pupunta siya dapat doon kasi nandoon yung mga bangka. Pero siya, after na ma-dismiss niya, it takes time eh. Siguro mga 1 oras, 2 oras, 3 oras bago nakaalis na yung mga disciple, umakyat pa siya sa bundok. Bakit? Siguro, kailangan nga niya yung solitary place. Anong ginawa niya sa 23? He sent the multitude away, He went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, He was there alone. Makikita niyo yung Panginoon, meron siyang parang napakahalaga ng prayer, napakahalaga ng konsentrasyon para imbis na magtipid siya ng lugar, pwede naman siya doon. Kaya lang baka may bumabalik-balik na mga tao, di ba? Alam mo, minsan may mga ganun eh. Ako naranasan ko na rin yan eh, yung pagka minsan nagtuturo ka, minsan merong maaaring interesado sila. So, dami pang tanong, pero kailangan mo na rin umalis eh. So siya siguro para hindi na siya ma-distract dun sa kapatagan, at hindi rin siya pumunta sa tabi ng dagat kasi mas maraming tao ron, umakyat pa siya sa bundok para lamang makapag-pray mag-isa. So napakahalaga ng concentration sa prayer. Nakita nyo? May prayer, so he was up into a mountain to pray. Balik tayo kay Mark. Mark chapter 6 verse 45. Patapos na tayo dito. Mark chapter 6 verse 45. Mark 6 verse 45. Pinakikita ko lang yung mga comparison ng mga verses, Ang sabi niya sa verse 45, and straightway He constrained His disciples, parang katulad din kanina, to get into a ship and to go to other side unto Bethsaida, while He sent away the multitude. So siya yung buntot, And when He had sent them away, He departed into a mountain to pray. Nag-pray talaga siya. Now, ang gusto kong ipakita sa inyo rito mga kapatid, hindi lang yan, tumalon tayo sa 6 bago ko ibigay yung bakit 3 beses siyang binanggit dito, Chapter 6 ng Luke. Luke chapter 6 verse 12. Sabi ng Luke chapter 6 verse 12, and it came to pass in those days
that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer. Ha? May oras din. Hindi lang, kanina kung gusto nyo idagdag, hindi lamang madaling araw yung prayer niya, mahaba ang prayer niya. Hindi siya, tayo nga dito, konti lang ang oras natin, isang oras. Pero sabi rito, nag-pray siya ng buong magdamag. Hindi naman buong magdamag yan. Kumbaga parang mga, siguro, 3-6 na oras ang prayer niya dyan. No? Kasi dinismiss niya yung crowd eh. So sabi niya rito, he continued all night in prayer. 3 beses yan binanggit sa Bible. Ano? So mga kapatid, anong principle dito? Doon sa unang nakita natin sa Matthew tsaka sa Luke, ay sa Mark, alam niyo after niya mag-pray, yun yung mga disciple niya binabayo ng ng tinatawag na bagyo yung bangka. Tapos ang Panginoon naglakad sa tubig. Nakita niyo pagka prayerful ka, may mga miracle eh. Una, nakapag-miracle nga, yung pinakain yung 5,000, tapos sinabi sa disciple, mauna na kayo doon. Tapos sinundan niya sila, wala na palang bangkang available. Tapos naglakad na lang sa tubig. Nakita niyo, no? Powerful. May power kapag ka nagpe-pray. Dito naman, ituloy natin yung verse 12, di ba? Sa verse 13, and when it was day, Luke 6:13, and he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Ano naman ang nangyari dito sa magdamag niyang prayer? Bago siya pumili ng mga disciples. Ang dami kasing disciples, pero kailangan siyang pumili ng 12. Bago niya gawin yung pagpili, nag-pray muna siya. So, anong ibig sabihin nito? Sa buhay natin, marami tayong desisyon na ginagawa. No? Tulad mga nag-a-apply ng trabaho. Sa una, hirap na hirap ka mag-apply. Alam nyo, ang mas mahirap yung ang daming kumukuha sa'yo, isa ka lang. Alin ang pipiliin mo? Okay? Kung wala ka pang asawa, maraming nanliligaw sa'yo, sino yung sasagutin mo? Kung ikaw yung lalaki, sino yung liligawan mo? No? Ang daming decision making na gagawin. So, bago ka magdesisyon, katulad ng pinakita niya rito, mag-pray tayo. At kung pwede, matagal na panalangin. Kasi siya, magdamag siya ng nalangin bago yung pagpili. At alam nyo, sa pagpili niya, meron pang nahalong isang hindi dapat, di ba? Si Judas yun. Magdamag na nga niya pinag-pray, anak pa siya ng Diyos, pero pinakikita sa atin na tayo pa kaya mga tao na hindi naman Diyos. Tapos, ang dami nating desisyon na gagawin sa buhay. Alam niyo kayo yung pagluluto, pinag-pray yan. No? Kasi kung ano yung rekado, kung ano yung, minsan, ano yan kahit sa pagtinda, hindi nyo na napapansin ito, kahit sa namamalengke ka, kasi ang daming nagtitinda pare-pareho yun sa kailangan mo Anong malay mo kung alin dyan yung bilasa na, kung isda, no? Alam nyo sa market, kanya-kanyang technique yan. Kaya dati nagtataka ko bakit ang mga ilaw sa palengke yung may kulay, di ba? Yung pala, ano yun, yung sa isda pala yun, no? Para hindi mo mahalatang bilasa na tingin mo mamula-mula, yung pala yung ilaw lang yun, ano? Okay, timbangan. So, pinakikita rito, mula sa pinakamalit na detalye ng buhay, ipapanalangin natin. Sa kanya, major yung ano niya, yung pagpili, no? Pero at least nanalangin siya. Now, punta na tayo sa panghuli. Ito yung topic nating pinakahuli na ngayong gabi, ano? Punta tayo sa Luke chapter 9 verse 18. Luke chapter 9 verse 18. Ang sabi ng Luke chapter 9 verse 18. Luke 9:18. And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, saying, Whom say ye the people that I am? Umaga, ang gusto ko ma-emphasize nyo rito, madalas nating makita ang Panginoon na nanalangin mag-isa. Umaga, magandang mag-pray na katulad nito, marami, pero meron din dapat pala tayong panalangin na private prayer ang tawag doon. Private prayer. Yung makipag-usap ka sa Panginoon, siya. Ilang beses natin, kanina sa Mark 1:35, nung lumabas siya sa bahay, no? Pumunta sa mag-isa siya doon. Tapos, ilang beses, yung sa bundok, mag-isa siya doon. Ano? Ngayon, nakita na naman natin, hindi na bundok to, pero mag-isa pa rin siya nagpe-pray. So, hindi masamang, pwede ka mag-pray. Although, pagbaguhan ka parang ang hirap, pero kapag nasasanay ka na, actually, nakaka-addict yung prayer Nakaka-addict kasi nakikita mo, nakukomfort ka, nakita mo, sinasagot ng Panginoon yung prayer mo, at saka parang napaka-close mo sa Panginoon.
So, yun yung isang principle, ano, yung tinatawag na privacy in prayer. Pero partneran din natin itong privacy in prayer ng tinatawag na partner in prayer. Punta tayo sa Matthew, last verse na babasahin natin yan. Matthew 18. Matthew chapter 18, verse 19. Sabi niya sa Matthew 18:19, "Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask," about prayer to, dapat daw may dalawa na nagkasundo na pareho ang ipapanalangin nila, "it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Ito yung prayer meeting. No? Magsanay ka mag-pray mag-isa, pero huwag ka rin maging lone ranger. No? Kaya kailangan natin ng church para bukod sa nananalangin ka nag-iisa, meron ka rin pagkakataon na manalangin na kasama yung kapatiran. No? Kahit dalawa lang kayo. No? Kunwari, mag-asawa kayo sa bahay, magkaibigan, magkapatid. Importante na mas malakas yung prayer pag dalawa eh. Two heads are better than one. No? Two are better than one. So, ito yung pinakita muna, introductory lesson muna, ang tawag natin dito, Jesus Prayer Life. Mapakaganda niyang model o pattern, ano? Pinakita niya sa atin, dapat may tamang oras tayo sa pananalangin. Yung tamang oras, yung kung maaari, pinakauna sa araw natin yung panalangin. At kung maaari din, dagdagan natin ang oras sa prayer. Kasi pinakita niya, magdamagan siya nagpe-pray. Pangalawang pinakita sa atin yung lugar. Naghahanap siya ng solitary place, certain place, mountain, ano, para manalangin siya. At ang pangatlo nating inaral, yung partnership in prayer. Bukod sa meron kang private na nag-iisa, mas maganda na may katulad nito na sama-sama tayong nananalangin. So, marami pa tayong aaralin patungkol sa example ng Panginoon, pero yun munang tatlong yun, ano, na magbigay tayo ng oras, humanap tayo ng lugar, o mag-set aside tayo ng lugar, and then, huwag kang matatakot mag-pray mag-isa. Kasi siya, lagi siyang solitary, no? Pero, may babalansin mo siya dun sa may kapartner. Kasi may sabi siya eh, pag ang dalawa ay nagkasundo sa kanilang ipagpe-pray, sasagutin sila ng Ama sa langit. Ano? Where two or three are gathered in my name, yan ang simbahan. So sige, tayo manalangin. Panginoon, salamat po kahit sa maikling pagkakataon kami po'y muling nakapag-aral ng about prayer. At sa ngayon ay tinutukan po namin ng pattern of prayer sa buhay mismo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katawang tao. Nakita po namin, Panginoon, na lagi siyang nagbibigay ng priority na oras sa panalangin. Maagang maaga pa ay naghahanap siya ng specific o solitary place. Mahalaga rin po ang tiyak na lugar kung saan kami mananalangin para maging habit namin, maging kasanayan namin na pag nandoon kami sa lugar na yon, ay prayer kagad ang papasok sa aming isip at kami ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa apartment na ito na ginamit mo po upang mapasimula ng prayer ministry, ang aming prayer meeting. Salamat po kay Brother Darwin at kay Sister Masya at sa mga kasamaan po nila sa lugar na ito. Patuloy po namin dinadalangin na i-bless mo po ang tahanan ito sapagkat ito po ay ginagamit para sa iyong gawain. I-bless mo rin po ang mga nakatira, kapatid na Lori na magse-celebrate po ng kanyang kaarawan bukas. Ganon din po sina Marita, sina Presyo, si Brando. At dalangin po namin na patuloy na patnubayan mo po sila at alalayan sa kanila pong pagsasama-sama sa bahay nito. Panginoon, tulungan mo rin po kami na magkaroon din po kami ng tinatawag na paniniwala na bukod sa pang sariling pananalangin, individual prayer o private prayer, ay itinuro mo rin po na kailangan po kami merong prayer partner sapagkat may katuruan na may kung saan may dalawa na magkasundo sa anumang bagay na kanilang hihingin ay pagkakalob ito ng Ama na nasa langit. At kami rin po ay magtipon ng dalawa o tatlo ay nandoon ka mismo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa gabi pong ito, dinadalangin ko po ang bawat kapatid na narito, lalo na po yung mga nag-a-apply po ng trabaho. Ikaw po ang magbibigay ng tamang employment, kina Sister Lori, kina Marita. Ganon din po dito kay Sister Catherine na nakakasama po namin
And even sa iba pa naming mga kapatiran na mga naghahanap pa po ng trabaho, napakarami po yung mga uma-attend sa church, mga nakakasama namin sa mga Bible study. Napakarami po naming kababayan na nagsakripisyo na po na umalis sa aming bansa, namuhuna na po sila sa mga gastos sa kanilang ticket, sa kanilang pong visa, at sa marami pang gastusin. Dalangin po namin na habang sila po nandito, ay gabayan mo po sila at ipagbukas ng tamang employment, Panginoon, upang makapaghanap buhay alang-alang sa pangangailangan ng kanilang pamilya. At dinadalangin namin higit sa lahat na sila po ay makakilala sa Panginoon Jesucristo as Lord and Savior. Gamitin mo po ang aming simbahan, gamitin mo po ang mga Bible studies upang sila po ay makarinig ng tamang mensahe na magpapatibay ng kanilang pananampalataya, magbibigay comfort, Panginoon, sa kanilang pong pangungulila, sa kanilang kalungkutan, at magbibigay po ng pagpapala sa kanila pong mga hanap buhay, sa kanila pong buhay, Panginoon, at sa mga plano sa buhay. Panginoon, dinadalangin po namin even ang mga kapatiran po namin na may mga regular employment na po, ang kapatid na Darwin, Masya, ang kapatid na Randy, Marjorie. Naniniwala po kami na patuloy mo po silang i-bless, bibigyan mo sila ng promotion sa kanilang trabaho, at yung mga wala pa pong TRC, ang kapatid na Masya, patuloy pong dinadalangin na ikaw po ang mag-provide nito. At nagpapasalamat kami ng kapatid na Marvin ay finally nakakuha na po siya ng TRC, another answered prayer. Nawa ang iba pa na pinapanalangin namin na ikaw po ang mag-provide sa kanila, at even ang kapatid na Erlyn na puro part-time po ang kanyang trabaho, patuloy po na dinadalangin namin na makatagpo po siya ng permanenteng trabaho rin po na magbibisa sa kanya para hindi po siya overstay, at ganoon din po sa iba naming mga kapatiran. Kami pong mag-asawa, dinadalangin po namin ang aming mga kalusugan, lalo na po sa maginaw na klima, at sa mga nararamdaman po namin sa katawan. Patuloy ka pong mahabag sa amin at patuloy mong bigyan kami ng regular at maayos na kalusugan upang masamahan pa po namin ang mga kapatiran sa pananatili po namin dito. Patuloy pong makapagturo pa kami, Panginoon, especially every Sunday sa aming pong Sunday School, sa aming worship service. Dalangin ko rin po ang kapatid na Randy, kapatid na Darwin, patuloy ko po silang maging katuwang sa pagtataguyod ng iyong gawain. Patuloy mo pong lalayan ang aming mga kapatid, at dagdagan mo po ang bilang ng mga kalalakihan upang mas marami po kaming magtulong-tulong sa gawain, lalo na po sa music ministry, ang gitarista, Panginoon, at ang magiging miyembro ng choir. At dinadalangin ko rin po even ang aming offering. Patuloy mo pong bigyan ng blessing ang mga kapatiran upang kami po tulong-tulong na magtaguyod ng iyong gawain, lalo na po sa pagrenta sa hotel namin ginagamit every Sunday. Panginoon, kung sino man po may karamdaman, ikaw po ang patuloy na magbibigay po ng kagalingan sa mga nalulungkot naming kababayan, kapatiran. Ikaw po ang magbigay ng kaaliwan, at patuloy mo pong igawad ang iyong mahalagang bendisyon at pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, even ang aming mga loved ones, nasa Pilipinas man, nasa ibang bansa. Patuloy mo po silang alalayan at gabayan, even ang kapatid na Jeremy, at ang iba pa po naming mga kapatiran. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.